Mga ining, mga tutoy, mga marites, with style and class. Kasama natin ngayon ang isang Diyosa at napaka-special para sa akin. Simula nang siya ay sumali at makonquer niya itong daigdig ng beauty contest, ay siya talaga napamahal sa akin. Ang turing ko sa kanya ay Queen Daughter. At ako naman, syempre, ang Queen Mother. Di ba? Hinihiling ko lang sa inyo na mag-like, share, and subscribe dito sa aking channel, ang RSPH. Dito lamang mapapanood ang Rene Salud Philippines! Mga tutoy, mga ining, andito na naman po ako sa pakikipanayam at pakikipag-usap at pagchichikahan ng mga kapwa ko marites with style and class. At ito po ang ating ngayon nakakausapin ay ang aking na-discover at nakilala ko when I was doing a fashion show in Toronto, Canada. Toronto, Canada ho, yan. Tunay na fashion show yun at saka napakagrandosang fashion show yun. Maraming mga taga-ABS na artista na kasama ko during that event. At alam nyo, ang una ko nakita agad siya, sino ito na ang tindig niya? Parang mala Aurora P1 na nagme-Melanie Marquez. At ibang klase kita mo yung pagka-class niya. And then, biglang nakita ko siya sa billboard ng isang commercial sa Toronto. Ano ha? Toronto, hindi EDSA. Hindi lahat ng Pilipina pwedeng malagay doon. Kaya, the first thing na, ang impulse ko agad, nung nakita ko siya hindi ito makakaligtas sa akin. Kakalad ka rin ko sa Pilipinas kasi ako ang may hawak ng mutya ng Pilipinas dahil ako ang project director at project director ako, may say ako kung sino mga candidates na pwede kong ipasok. Kaya, halika na. Sigurado ka na. Buti na lang ikaw mo. Sumama agad siya. Pinaunlakan agad niya ako sa mutya. After the mutya, nag-usap kami na parang interesado, parang iniganyo din namin siya na sumali sa Binibining Pilipinas. And true enough, nanalo siya sa Binibining Pilipinas International. And afterwards, syempre, ano pa ba nangyari? The rest is history. Ladies and gentlemen, more beautiful, more stunning, at higit sa lahat, in love na naman for the second time. Walang iba. Ang aking paborito na talaga hindi pwedeng masabing hindi siya maganda. Pagkaganda-ganda. At para nakita ko ang sarili ko na nalamin ako nung makita ko siya. Ladies and gentlemen, please welcome Miss Bea Santiago. Thank you, Mama. Grabe naman ito introduction. Diba? Thank you so much. But it's true. Lahat naman ang sinabi mo totoo. Napaiyak ako habang nagsasalita ako, dumudulo ang luha ako. Oy, thank you ha. Oh, thank you for having me. This is such a honor. Really? Oo naman. Imagine. Siyempre, na-interview ako ng person that gave me the blessing. At hindi pa ako magiging beauty queen talaga kung hindi ako nabigyan ng blessing, assurance, and confidence ni Mama. Yeah. Di, Mama Rene. Wow. Yeah. Mutual admiration. Totoo naman. Totoo naman. Teka muna. Imagine all the way from Toronto, ito siya, nasa aking humble shop. Di ba? Humble and kaya manan. Pag-usapan muna natin ay ang tungkol sa beauty contest kasi mas juicy pag-usapan ito. Siyempre naman, pagbalik mo, beauty pageant season. Yes. Paano ka nga pala mag-i-introduce noon? Paano mo i-introduce ang sarili mo? Iba-iba kasi sa Miss International tsaka sa Binibini. Which one do you want me to introduce myself? Both na lang. Yung una sa Binibini. Siyempre, kailangan may pag-ganon. Pag-ganon talaga, Bea Rose Santiago, Philippines! Yay! Pag-international. Siyempre, sweet lang. Bea Rose Santiago, Philippines. Ay, damyo! Natumbok mo. Galing mo talaga. Kasi Mama, I lived in Tokyo for 3 months before nung nag-model. Ko pala, nag-model ka. So nag-stay ako doon ng 3 months. So I really
I really know parang their culture na. So they're very big in respect. So I'm very respectful. Oo. At saka mahilig din ako sa tea. So they love tea. They like na you're composed. They like na very charming pero not too much. So very much Pinay. Sinong gusto nila yun. So parang natural Pinay lang. Opo. Tapos, pero nag-aaral ka ba ng konting Nihongo? Oh yes, I went to classes and nagkakaibigan ako ng maraming Japayuki before. So talaga naturuan ako ng very bongga. Oy, ngayon, uso na naman ang contest, lalo na yung Miss Philippines Universe na ngayon, ano? Opo. Balita ko meron ka ditong favorite candidates. Bakit siya? Mga sisters ko sa Binibini, syempre. Taga-Binibini ba ito? Ay, opo, lahat. Anong pangalan niya ito? Si Stacy Gabriel from Quinta. Yes. Kaibigan ko po Ay, siya alam since ko na 2012. ito. Anak siya ni Christine. Opo, Kaibigan ko. Ay, ginawa ko sila ng damit parang anniversary ng kanilang family. Yes. Sila may-ari dati ng Everbelena. Opo, yes. Oo. Bakit naman siya nagustuhan mo? Nung nakita ko po siya ng 2017, sabi ko sa kanya, right away, you should join pageants. I think you should join Binibini. And then, in fairness, nag-join naman siya 2-3 years ago. Nanalo naman siya. Anong pinanalo niya sa Binibini? I think nag-runner-up siya. Opo. And then now, she wanted to join Miss Universe Philippines. Andyan pa yung Binibini sister ko, si Juana Beauty, Chris Hanson, Miss Intercom. Maganda yun. Super. Kamukha niya si Lucy Torres. Very, very demure. Ganon. At saka si product din po ng Mutya. Si Magary. Of course! Yeah, of course. sa gig. Oo. Diba? Tatlo silang... Pero sa tatlo na yun, sino sa palagay mo ang kokoronahan? Isa sa kanila. Huwag kang safe, Isa sa kanila. Isa sa kanila. Pero, sino kalaban nila kaya? Sino kalaban nila? Isa't isa. So, yung sa tatlong yun ang gusto mo. Pero, nakalimutan mo at Atisa, tanda mo, first runner-up yun ng Miss International. Hindi ko kasi siya naabutan. Hindi mo Kasi kilala. hindi siya sister, so hindi kami close. Pero, in other words, from stage, hindi mo na siya nakita? Hindi mo nakita performance, so I cannot evaluate. But based on the 3 girls, evaluate ko sila for me pinakamalakas. Yun ang... Kasi nakita ko yung performance nila. Talagang malakas, ha? Pero kung may pipili kang wala karapatan, sino? Ay, wala naman ako. Pero syempre, wala naman. Miss Friendship naman ako. Gusto mo magsabi ako ng pangalan? Teka muna, ang daming mga may asawan sumali, ano? Hindi ko po talaga... Saka mga height na hindi masyadong matatangkad. Oo, kulang sa... Well, okay lang kung kulang sa height. Performance na lang daw yan. It's not about the size, it's the performance. Parang may other meaning yun, ha? Well, siguro nga, I agree with you. Yeah. But I still go for height, I still go for size, and I still go for, you know. Parang iba naman yung... Iba naman yan, mama. Ngayon, wala namang age limit nga ang Miss Universe. So, pwede ka. Pwede. Ang dami nagtatanong, pero pagod na ako. Retired na. Try na lang, papalakpak na lang ako. Ganon? Be happy for my friends. Ganon. pero alam mo, na lang. Pero alam mo, sa totoo lang, pwede ka doon. Pwede pa kung may energy ba. Ang dami naman booster. Laklak ka na lang, laklak para energize ka. I'm super proud to be the 5th Filipina. Sa bagay, that's true. Alam mo yan ang gusto ko sa'yo, hindi ka swapan sa title. Hindi happy na. Kasi may mga iba dyan na, andyan na, may corona na sige pa ng sige. Happy na po. Actually, puputulin ko ngayon isang tiara ko, lalagay kong Uy, maganda yon. Mikimoto pearls. I love that. Kasi kaka-celebrate ko lang ng 10th year ko. Pero sabi lang, Miss International, masyado daw traditional. Yung approach nila, yung kanilang production, yung kahit yung nila, yung manner of judging, everything about Miss International, napaka-traditional. It's very different from the rest of the top 4 international contests, right? Yes. How true is it? But nag-evolve na, Mama. May bago na sila. Na-evolve. Yes, na-evolve na. Like na. What? Right now, meron na silang entertainment. Tapos, mas lively na. Mas may music na sila. And, also new na yung younger owners na, yung anak na. So it caters na to the younger audiences. Yes. Now, tapos na tayo dito sa Miss International. Pag-usapan na natin ang BBP, Binibining Pilipinas. Oo, ng 2024.
ang balita ko sa mga marites, pero naman with style and class. May isang napakalakang grand reunion ang gagawin ng Binibini. Ano bang balita mo doon? Ay, naku, na-invite po ako sa merong album na gagawin. Siyempre, na 60th edition nila. Naiyak ako, mama, pagpunta ko because Talaga? I'm the 50th batch. Ay, oo nga. Uy, that was a big event. Oh my God, it was the biggest. And for me to watch 50 years of beauty queens from past to like, and then na-invite ako to celebrate the 60th. I was like, sobrang memorable. Ang ganda. Parang wow, I was just, At saka, what is nice about your winning, international title. Yeah. Sa Miss Universe ba? Sino ba noon? Ariela. She was si Ariela, runner-up din siya. Yeah, she was runner-up. Ang ganda, that was a good harvest. Ang Binibini, God. And Epic. then, ano pa ang other titles that time? Si Supra na si Mutya Datul, another Mutya ng Pilipinas. Si Supra ba that time also? Nanalo din siya, 3 kami. 2 kaming crowns. Runner-up, nag-top 10 si, si Tourism. Pia sa runner-up. Really? That time? Opo. Ang ganda naman ng Grabe yung lineup namin. Line-up na yun. Opo. So ngayon, 60th, anong wish mo sa kanila sa Binibini? More years to come. And more then, beauty queens to develop, more beauty queens to change lives, and be stronger, more beautiful, and I cannot wait for more years from Mrs. Araneta. From Mrs. Araneta, Yes. Alam mo, ako, bawa ako sa kanya. Kahit meron kami ng tampuhan, kasi, pwede nating i-chika yan? Ano yan? Why not? Hindi. Chikahan. ang masasabi ko talaga, napakalaking tulong ng Binibining Pilipinas sa aking career as a fashion designer. Kasi had it not been of Binibini, wala akong magkakameron ng malalaking publicities, I mean, the world will not know who I am. I'm really very indebted to them kasi it was them who gave me that very good exposure to the media. Nabigyan nila ako ng pagkakataon na maipakita ang aking gowns na nananalo naman sa mga competitions nila. At higit sa lahat, medyo dito ako nakilala ng tao, ng masa. Kasi ang Binibini is combination kasi ng mass audience at saka mga social na audience, saka yung mga inggiterang audience, saka lahat ng klase ng audiences nandiyan. So, ang Binibini talaga was the real complete entertainment since way back. Kaya yun, masasabi ko sa Binibini, I love you, Binibini. Once a Binibini, always a Binibini. I thank you. Wow! Napakabait naman. Pero gusto ko malaman, ano yung pinagkaawayan ninyo? Wala lang. Kasi there was a time na puro kumbya na lang ang kanyang pinagagamit na gowns. Puro Pitoy Moreno na lamang that time. The modest aside, I've proven naman to them na yung mga dinamit ako sa international competition na nanalo sa Best in National Costume, pagdating sa long gown, nagra-rank na mataas. So, parang sabi ko, bakit ako, parang ini-snub nila ako dito. Sabi ko gano'n, in spite of what I have proven. So, yun, nag-upisa na noon. And then after that, tinamad na akong magsali. At saka isa pa rin, inisip ko din sa sarili ko, tama na maraming naggusto na rin na maging katulad ko na maraming sinasali para manalo. So, pinagbigyan ko na sila, sige, inyo na, kayo na. Ayoko na. Nag-evolve ka na rin. Yeah, correct. Teka muna, intriga na konti. Ito ba talaga? Ano ba yung mga pinagsasabi nila na pagka tinanong ka, what did you achieve during your reign or during the contest? Laging sasagot nila it's either peace and goodwill to mankind. Tapos isusunod nila yung mga advocacy na kaek-ekan. And then, ang hindi ko talaga makakalimut talaga sagot yung sisterhood. Sisterhood ba ito? Beach Fest. I think kailangan talaga ng konting beach fest. Really? Were you beachy? I look the part, but I'm an omelette. I'm soft on the inside, but crunchy on the outside. No, for me, I love that I'm very intimidating because I love getting energy from my competition. So kung mag-inarte ka, kukunin ko yung energy na yun na, arte ka ha, tingnan natin sa stage. Gumaganon ako. Sinasay ko. So maraming umaaway sa iyo noon? Parang na-intriga lang siguro, but
Pero ako kasi, mama, yung mga best friends ko until now. Siya pa rin ka. Yes. Mga kasabay ko sa Binibini 2013. Best friends ko pa rin, Pia and I are still really good friends. Even the next few years, friendship pa rin kami. Like MJ, Parul siya, my best friend. Yes, of course. Hannah Season, I was just a bridesmaid sa kasal niya. As in, yung mga kabatch ko. Ito. Pero, what is the bitchiest na ginawa sa iyo ng isang bitchy? Siguro yung group niya. Talaga may gano'n? May click siya na bitches? Hindi ko alam na marami na palang pages of pages na parang sama ng loob. Gumawa ng story. So parang yung some of the captions, iniiba. May mga ganun pala, mama, na ini-edit talaga yung captions or yung caption mo sa Facebook or something sa social media. Kukunin niya, ipapasok in a thread na hindi naman kasali para lang masabing sinabi mo. Ganon? May mga ganun po. Ay! Oo, may mga ganun. Talbog ang AI? Ay, naku, walang sinabi si AI. Ibang klase talaga. Yes. Pero alam mo ngayon, ang isa sa mga usong term ngayon is unbothered queen. Yes. Ayan na. Napaka-unbothered talaga. Ikaw ba? Unbothered? At first po, I try to be unbothered, but I'm a very caring person. I'm an empath. So, I take pride na I have really good, amazing, smart, full of wisdom na mga tao around me. Na I listen to them. Kasi yung social media, kung sino-sino naman dyan, alter ego din naman nila yung mga nagsasalita. Hindi naman talaga sila. Hindi sila nagpapakain sa akin, so hindi ko sila papakinggan. Pero yung people na I love, na matters, sila yung may importansya. Yung words nila, important sa akin. Sa iyo? Opo. Oo. Pero kailan ka papalag kung bothered ka? Dinidelete, blocked ko lang po eh. Gano'n kasimple? Gano'n kasimple. Delete, block. Kasi, important sila sa buhay ko. So, bagay, that's true. Kasi hahabang istorya eh, no? Tapos, ikaw yung mababother. So, naisip, pag nabothered na talaga ako to the core, which naman nangyari sa akin twice in my life, sinasayaw ko, nagta-travel ako. Oo nga, ano? Kinakain ko lang, gano'n. Alam mo, isa pang napapaka-usong ngayon, ay itong mga tinatawag na Barbie beauty. Barbie, yeah. Ikaw ba'y Barbie beauty ka ba? Barbie, I grew up watching Barbie. I love Barbie. But I don't think that's such a fantasy. That's such a... Hindi mo in-imagine magmukha kang Barbie. Hindi, although that term really is the Miss International Barbie. Dapat Barbie look. But I was never intrigued. Kinakailangan ba maging Barbie look para pagka meron ng crown? Hindi naman. Kailangan ng hulma ng mukha ko. Gano'n. Di ba? Oo. Kailangan gayahin ng oblong pag Miss International. Oo. Pero hindi naman po really for me. It's yung sarili mo. Yung pero inside. pinagtatakang ko. Same doctor lang siguro. Sabi ko na nga ba alam mo? Kasi yung mga Barbie-looking girls na candidates, kahit nga Asian na Asian ang looking mo, nagpapaka-Barbie ka, tapos parang pinipilit nila na maging Barbie-ish looking na Latina. Dapat pag ganun ang mold? Ganun bang standard na dapat? I don't think so. I think that yun lang yung parang statement, tapos ikaw na yung bahalang mag-reenconnect kung ano man ang gusto mo. Feeling mo si Barbie pero black pala, hindi mo naman It really depends on how you feel and character. Kasi alam mo, I remember very well during during the early days of my pagsasali sa contest na ito, ang nananalo sa mga international contest sa Miss Universe, yung ethnic beauty with international appeal. Yes. Hindi yung molded as Barbie or ganun ang look para ikaw kokoronahan ka. Kasi iba nun pag halimbawa Asian ka, Pilipina ka, magandang Pilipina ka. A very good example there was Desiree Verdadero. Pag tinignan mo siya, kita mo Ilocana beauty na maganda, na may poise, na elegante, smarte. Pero kasi kung ngayon sumali si Desiree, I'm sure yung mga kunwari hindi ako ang kanyang talent scout or ang handler niya, I'm sure pariritoke ko yun. Palalagyan ko yun ng katakot-takot na ilong na ganyan kahaba, yung mata, basta iibahin mo. Iibahin. Pero ngayon, kaya nagmumukhalat sila magkakaparehong Barbie-ish ang kanilang beauty, So, pero I'm not sold to that.
Yeah, I think for me, yung mga nananalo usually, they're the most unique. Yun yung mga may sariling, may sariling soul. Oo, yun ang lagi sinasabi ko na to win in a contest, kinakalang you're not a clone. Yes. You have your own identity. Yes. You are original. Di ba? Authentic ka. So, sa palagay mo, mananalo ko? Yes. Again and again and again. Napag-usapan natin kung paano magiging isang Barbie looking. Siyempre, si Barbie, pwede rin siya maging ina. Ikaw ba? Ano balak mo? Gusto mo pang maging active ang iyong uterus? Of course. Actually, pina-check ko na yan, Mama, last year pa. It's a very fertile and kayang-kaya niya ng baby. Ay, talaga? Yes. And my body is strong enough to carry a baby. So, yes. So, marang masamang maging buntis si Barbie. Although, nagkadala ko na buntis. Talaga meron talaga, serious. Teka muna. Pero paano mangyayari? Kaya ako naitanong ito, yung tungkol sa pagbubuntis. Kasi may kidney transplant ka, di ba? Yes. Oo. Hindi ba makaka-apekto kung magkakameron ka man? Hindi naman po because my body is strong. Pina-check ko na rin my heart, everything. So, ang sabi ng doctor, I'm eligible to carry my own child. Kasi tinanong ko, surrogacy, my sister's willing to be my surrogate mom. Pwede? Opo. Pero sabi niya, kung gusto ko ng more traditional, I can definitely be my own vessel and carry my own child through, yes. Oo. So, ano pa naman, hindi mo na kinakailangan magpa-in vitro, meron ng Oo, pina-check ko din yung fertility ko. I'm a very woman. Buti ka pa? Babae naman. Buti ka pa? Babae naman daw po, sabi niya. Babae pa rin talaga? 100%? Ako kaya? May gumagalaw naman sa loob ng mattress. Talaga? Lumalaban? Yeah. The fertilization is there. Oo. Tika muna, napag-usapan natin, okay, gusto mo mabuntis, gusto mo magkaanak, gusto mong ang katawan mo, pakinabangan mo. Sandali, pag-usapan muna natin, sino magiging lalaki? Dapat, syempre, it takes two to tango para Si God na bahala dyan. Hindi. Ika muna. Alam ng lahat ito. And ako lalo ang witness kung bakit naganap ito. Di ba meron dati? Oo, talaga. Ay, nako. Yung long-term relationship ko po, unfortunately, didn't last. Kilala ko yun. Oo, supposedly akin yun Ikaw nagpakilala. Sorry. Tapos, ako alam mo, na-shock ako when I learned about that. And I just learned it during our lunch, di ba? Yes, sabi ko, nakarma ka. Dapat akin yun So ngayon, tapos, syempre, well, he will be a thing of the past. Yes. Pero walang possible reconciliation. We're friends. Matagal po kami, almost 11 Kaya nga years. oo. So, at saka, during the time na may sakit ka, he was there. He was there. Oo, di ba? Not physically, but he was there emotionally. But once in a while, he visits you. Not after. Gano'n ba yun? I Not see. after. Oo. Tapos, ngayon, iba na talaga. May bago namang jowa, so happy naman. Yun na nga. Let's talk about the new jowa. Neighbor mo lang. Neighbor ka lang dito sa New Manila. Ano ba talaga? What's the real score? We're new in our relationship, so I couldn't say more. I'd like to keep it private this time kasi Siyempre, wala mo naman divulge sa mga names at saka looks. Looks talaga. Pero I'm happy. I feel loved. Oo. And what about the family relationship? His family? His family is very, actually, it's so sweet. Nagpunta kami sa farm nila. Pinadala ako ng 10 manok. Pangsabong? Hindi, pangkain. Okay. Fresh harvest. Oo. Saan? Sa probinsya? Anong probinsya? May farm sila sa Tarlac. Tarlac. So we were there, nag-calamansi picking kami. Oh my God, I've tried strawberry picking. Tapos sa Philippines, it's calamansi picking. Ayaw mo noon? Oo, it's so cool. You have the best of two worlds. Yes. Gift talaga ni God. Kasi mahilig ako mag-farming, ng harvest. Oo. Meron ng
Organic farming. Ang daming mong pinagdaanan, lalo, well, of course, mga pinagdaanan na masaya, may malungkot din. At higit sa lahat, alam mo, even me, na ako dito, ako natakot, yung pinagdaanan mo dito sa problema mo sa kidney mo. Na sabi ng mami mo, bata pa daw pala noon, meron ka na. Pero paano na-trigger? May autoimmune na po ako nung 16 pa lang ako. And, ganun ba yun? So, the trigger was stress. At a very young age, I've always been scared. I was always fearful. But, I think yung walang tulog masyado, yung stress masyado. Tapos, siguro nag-overworkout. Tapos, nagkasakit pa po ako, mama, di ba, na dengue ako. Yes, yeah, I remember that. Tapos, nagka-food poisoning pa ako. So, ayan ang hindi ko alam. yung mga small na ganun, triggers na pala nakaka-trigger pala yung nag-slow na yung kidney ko kasi natamaan na siya ng natamaan. So, for normal bodies, bumabalik sa akin because siguro na-stress siya. At saka wala kang masyadong panlaban na yung immune system mo mahina. Opo, kasi palaging stress. Tapos, kasi mag-isa lang din ako dito. Tapos, ewan ko ba kung anong hinahabol ko nun? Ayun na nga hinahabol ako nun. Hindi ko alam kung ano. Hindi ko talaga alam. pero pinaglalaban ko nun, mama. Ewan ko ba? Ewan ko nun. Ganun lang naman ang buhay eh. During that time na ginagawa mo yon, parang you're challenged, parang you want to do something. Pero after a while, bigla marirealize mo sarili, sandali, bakit ba ako nagpakaabala sa buhay ng ganito? Nagtataka ako, ano ba hinahabol talaga ng tao sa buhay after all those challenges? So, just like you, ano na-realize mo yan? Na-realize ko yun after nung nagda-dialysis na ako. Talaga? Nakaupo na ako. Ano ba ang pinaglalaban ko noon? Malaki pa naman ng years na pwede ko pang gawin yung mga gusto ko. I don't know why. I was in a hurry for nothing. For nothing, Pero pinaupo talaga ako ni God. Pero ang dami mong blessings. Dami. Happy. Super. Super. Dami kong nakilala. Ang dami kong napuntahan, mama. Ang dami ding sa work na until now are very relevant sa buhay ko. Which I'm very, very lucky na yung na-bless na tao hanggang ngayon buhay na buhay sa puso ko. So it's so nice, mama. At this point of your time, anong fear mo? I try to take away fear because hindi yan yung gusto nila. Wala, no? Wala, opo. Wala. I guess when you survive a near-death experience, wala nang reason to fear. So go lang. Siguro a little bit overwhelmed, hesitant, pero go. Because wala nang mawawala eh. Sabagay, that's true. Yes. Talagang pagka nandyan talaga ang Diyos, alam mo, you feel secured. Yes. Feeling mo na talagang okay na ako. I don't need anything. I don't need anybody. God is with me. And wherever I go, whatever I do, He will give me everything, what I need and what I... It's not what I want. It's what is needed for me. Yes, God's timing. Diba? Ano ang nagpapasaya sa buhay mo? Or what makes you happy? What makes me happy? Everything, mama. To be alive, to wake up, na I can pee, yung naiiyak ako. To see the people that I love. Kasi for 5 years, wala akong ginawa kundi to sit down with my own thoughts and to just keep praising God na may chance pa ako. During the recuperation? Opo. Habang nagda-dialysis, even after transplant. So, iba yung perspective ko than the old Bea. So now, everything, yung sunlight na nakikita ko, yung right now nakaupo, people seeing the same faces, makes me happy, everything. It's sobrang nakaka-privilege to be in this position now. Wow naman. So, ngayon, paano mo naman sila mapapaligaya? To share my light. To share this perspective from the other side. To let them know na napaka-blessed nyo to be healthy, happy, beautiful, and still here. Galing. Yes, mama, it's hindi alam ng karamihan because they take their everyday na parang bala lang. Bala lang. Totoo. Pero no, when you're sitting on the other side, tinitingnan ko kayo and yung everyday niya ginagawa. Wow, napaka-bless nyo. I'm so touched. Yes, mama. Imagine, ramdam na ramdam ko yung iyong pinagdadaanan at yung iyong kung paano mo may share ito sa tao. You know, it makes me happy. Oo. Wow naman. So, ngayon po mga kaibigan na kapwa ko kamarites with style and class. Narinig naman ninyo kung anong sinabi ni Bea. Hindi lang ho siya isang beauty queen, naganda lang ng mukha. Full of wisdom. At hindi lang po yan.
punong-puno po siya ng pagmamahal sa kapwa. At dahil sa pagmamahal niya ito, siya ay nagbibigay ng isang kaligayahan na hindi talaga makukompare na sa mga lahat ng kaligayahan na naibibigay ng ibang tao. Napakabuti pong tao nito. Mabuting anak, mabuting kaibigan, at higit sa lahat, mabuti pong girlfriend. Yes, sweet ano? So, my friends, huwag lamang niyong kalilimutan na tulungan mo ako dito. Mag-like, share, and subscribe. Dito lang sa René Salud Philippines!